bagong buhay na nasa inyo pinaganob upang kayo ay aming sambahin at papurihan. Pangunahin po kami ng inyong banal na Espiritu at naway maging magunga ang pagsambang ito hindi para sa amin, hindi para sa inyong pangalan lang. Ingatan niyo po ang aming mga kapatid na wala pa sa dakong ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Tawag sa pagsamba, wika ng mga awit. Upurihin ko ang Panginoon, Panginoon kong Diyos, kayo ay dakila sa lahat. Nadadamitan kayo ng kadakilaan at karangalan. Nababalutan kayo ng liwanag na parang inyong damit, at inilalaglag ninyo na parang tuda ang langit. Kay dami na ninyong mga ginawa, Panginoon. Nilikha niyo ang lahat ayon sa inyong karunungan. Ang buong mundo ay puno ng iyong nilikha. Aawit ako sa Panginoon habang nabubuhay. Aawit ako ng puri sa aking Diyos habang hihina. Sana ito sa aking ay pagkukulan. Ako'y nalalaga sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Kanina sa bahay natin at pagkukulan ng Diyos. Nangita sa lahat ng bagay. Walang hanggang Diyos, itinataas namin sa iyo ang aming pasasalamat at pagpupuri sa lahat ng iyong mga kaloob, sa mga gawa ng iyong kamay na nagpapakilala sa makapangyarihan at dakilang mong pangalan, na sa iyo ang buhay, ang daan at katotohanan. Ninanais namin ito mapuntuan. Pag-isahin ngayon ang aming mga puso at diwa, maging ang aming tinig sa pagsamba sa iyo. Nawa ang iyong pag-ibig at habag ang magsilbi naming lakas at gabay, katulad ng paano mong pinatibay at binabayan ang bawat kalalakihan, bahagi ng United Church Name ng aming iglesia. Pangunahan mo po kami, o banal na Espiritu, sa aming pagdiriwang at pagpalain kami lahat ng iyong karunungan. Amen. Amen.
Paupo ka sa kapulungan. Tawag sa pagsisisi. Alalahanin niya natin na hindi natin ginagawa ang pangungumpisan upang mapagaan natin ang ating konsensya o pagkakasala, kundi upang ipahayag sa Panginoon ang ating pasasalamat sa Kanyang kaloob ng kapatawaran at pagtanggap. Wala tayong magagawa anuman para sa iligtas ang ating mga sarili sa kapahamakan. Subalit, kaya itong gawin para sa ating Panginoon. Gaano man tayo kahina, mahal niya tayo at ang Kanyang paanyaya ay narito. Sinabi pa ng Panginoon, halikayo, pag-usapan natin ito. Kahit gaano man karumi ang inyong mga kasalanan, lilinisin ko yan para maging malinis kayo. Lumapit tayo ngayon sa Kanya upang pagsisihan ang ating kasalanan. Napakabuti ng ating Panginoon, napakalaki ng kanyang sinakripisyo para sa ating kaligtasan. Isimulat sa aklat ng Hebreo ang ganito. Noong namumuhay pa si Jesus sa mundo ito, umiiyak siyang nananalangin at nagmamakaawa sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. At hiniling naman siya dahil lubos siyang naging masunurin. At kahit anak niya mismo ng Diyos, o kahit anak siya mismo ng Diyos, natutunan niya ang pagiging masunurin sa pamamagitan ng mga pagtitiis na dinanas niya. Naging ganap siya at pinagbulan ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng sinusunod sa Kanya. Mga kapatid, ating ipagdiwang ang kagandahang loob ng Diyos. Pasalamatan natin siya sa kaloob niyang kapatawaran. Sumati ngayon ang kanyang kapayapaan. Tayo ng lahat na ito kayo, magkamayan sa batiyan. Ulitin ko natin, ako mahal kita sa Panginoon. O mahal kita sa Panginoon. O mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko, alwalang niya. O mahal kita sa Panginoon. O mahal kita sa Panginoon. O mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko, alwalang niya. O mahal kita sa Panginoon. I love you. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I receive you, the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. It's the day. This is the day. This is the day that the Lord has made. That the Lord has made. We will rejoice. We will rejoice. Be glad in it. Be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in
Ito ang araw, ito ang araw, gawa ng Diyos, gawa ng Diyos. Kahit saya, purihin siya, purihin siya. Oh, ito ang araw, gawa ng Diyos. Kahit saya, purihin siya. Ito ang araw, ito ang araw, napapagandang ng Panginoon. Tayo ngayon ay lumako sa bago ang pagbati sa happy birthday celebrate, i-welcome natin ang ating visitors ngayon. Si JC Lucinio from Paco. Tawag ka ng pamangkin ko ng taga UCCT Davao. Elnora Inaida Makairan. Annie Jane. Timbati na natin mo celebrate ang birthday sa October 12 si Kuya Rudy Pardo, October 8 si Amberly Alinas, October 12 si Rutila Marcos, October 20 Daniel Gilasan, October 22 si Sister Bernita Cortez, ating pianista, October 29 Darian Moreno, ating silang kaulitan ng happy birthday. Ang mga gawain sa iglesia, ating midweek prayer meeting at Bible study ay pinag-isa natin Miyerkules alas 7 ng gabi. Choir practice every Saturday alas 4. Maaga na ngayon dahil meron tayong practice sa kantahan. Adult Sunday School every Sunday 9 a.m. at ang Children's Sunday School 9 a.m. sa taas ng mga bata. Kung may mga kabalitaan sa mga CROs, wala. Kung wala na, yan, krepas. Mapagpalang umaga po mga kapatid. Good morning! Good morning! Salamat po sa ating Panginoon. Tayo po ay muling nagkasama-sama at kita-kita o sa isang mahina at papurihan. Tayo po ay nasa ikalawang linggo na sa buwan ng Oktubre at patuloy na natin pinagdiriwang ang panahon ng season ng Kingdom Tide. Ganun din po ang Indigenous Peoples Month. At sa linggo pong ito ay ating naman pinagdiriwang ang Linggo ng Kapayapaan o Peace Sunday at ganun din ang UCM Sunday. Meron po tayo ilang mga
palibot liham mula po sa ating konferensya sa pamamagitan ng ating conference minister, Reverend Fernando Saria. Medyo mahaba po itong kanyang sulat, pero po ang buod ng sulat po ng ating CF, unang-una po ay ang pagbibigay po namin ng tulong, panalangin at suporta sa ating pong mga ministerial students. Meron po tayo 3 mga mag-aaral sa Union Theological Seminary sa kadauhan po ng ating kapatid na Dennis Versales, Eliseo de la Cruz III, and kapatid na Jester del Rosario. So, meron po pila o meron pong pakiusap ang ating pong konferensya na kung maaari ay makapag-ambag po tayo ng 500 pesos per month para po sa ating mga mag-aaral sa seminaryo. Ito po ay kaya naman natin, no? Kaya po yan. At may mga iglesia naman na po na tulungan sa panawagan ito. Okay? Pangalawa po ay ibinahagi naman ng ating conference minister ang tala ng mga sasailalim sa ordinasyon. O yung tinatawag po natin Canonical Review and Examination or CRE. So ito po yung ating mga licensed pastors na sasailalim sa psychological exam, review, and examination para maordinahan. Okay? So gaganapin po ang kanilang CRE o Canonical Review and Examination sa November 9 to 24 sa UCCP Senate sa Cebu City. Okay? So meron po tayong 5 pastor o licensed pastors na ipinapanalangin. Sino-sino po yung mga to? Una-una si Pastor Aleli Antonio na naglilingkod po sa UCCP Parañaque. Sumunod po si Pastor Eden Pagdinawan na naglilingkod sa UCCP Greenpeace. Pastor Mara Molina na naglilingkod po sa UCCP Tejero, na minsan din po ay naglilingkod dito sa ating iglesia. Ano? Si Pastor Serna del Rosario na naglilingkod po sa UCCP Santa Cruz sa Cavite City. At si Pastor Ina Panlilio na minsan din po naglilingkod sa ating iglesia, na sa ngayon po ay nasa UCCP Evangel. So, ang ating po conference ay meron din ang tawag na coaching sessions. Sa ngayon po, meron ng mga paksa na kanilang nire-review. At ang ililingkod po ay natasan din ng ating konferensya upang maging coach sa mga ordinance nito. So meron po kami online session on church history sa October 31 sa buwang ito. Meron po kami online session ng 5 ordinance nito. Okay, so isama niyo po kami sa panalangin na nawa makatulong po yung ating mga pamamaraan para i-review sila doon sa kanilang canonical exam sa darating po na November. Okay? Ganun din po, bukod po sa panalangin, nanawagan din ang ating konferensya. Kung maaaring tayo po ay makapag-share upang makatulong dito po sa ating mga ordinance o sa mga susunod po natin mga ordained ministers. So panalangin po natin yan. Siguro bago po yung kanilang canonical review and examination, pwede naman tayo magpa-special offering din. Okay? Ganun din po, ang ikatlong highlight ng sulat ng ating CM ay ang one-year mission support ng bawat local churches. So ang ating pong iglesia, ang UCCP Pasay, ay meron pong share na 10% batay po sa kaisa ng konsilyo. At mula po June hanggang September, meron na po tayong na-share na 9,868.75. So ito po yung ating wider mission support sa ating konferensya. So patuloy natin sama sa panalangin pa rin na nawa ay maging kasangkapan tayo ng biyaya ng Diyos
Ang Modernization Support po ay, ito po ay bahagi ng mga iglesia lokal upang matulungan yung mga gawain at ministeryo naman ng ating konferensya. Okay? So yan po ang pinupuntahan niya. So muna po nalistahan yung church workers types ng inyong mga manggagawa. So ang inyong lingkod po sa pamamagitan ng ating Board of Deacons ay every month ay ating nire-remit ang ating church worker types sa ating konferensya. Okay? So from June to September, yun po yung ating duration na pagbibigay natin ng ating mga ikaw. Yun po, ang ating highlights ng ating sulat. Meron pang ikapito, ito naman po ay compensation, pero hindi ko na po ito tatalakayin. Mas mainam tatalakayin dito sa ibang panahon. Okay? And panghuli po, ang ating, pangwalo po, second to the last, ay ang ating mga church-related organizations. Ano po yun? Ang UCF, CWA, UCF, CYF, at CYAF. At ang ating United Church Workers Organization. At paalala po sa ating CYAF, meron pong fellowship ang ating konferensya sa October 27. Ano po? Yan po ay gaganapin sa UCCP Salinas sa Bacoor. So, paalala po sa ating siya para po sa naturang gawain. Okay? And lastly, ang ating pong paghahanda, bagaman matagal pa po ito, para sa annual session ng ating konferensya, yung 26th annual session. Nagaganapin po sa UCCP. Alam mo, next year pa naman po ito, April 3 to 5. Okay, mention na po ito ng ating CM. Okay, so yun po yung nilalaman ng sulat ng ating conference minister. At nung nakaraang linggo po, nagkaroon tayo ng pagpupulong kasama ang Board of Christian Education. At ilan po sa mga binigyan ng pansin ay ang pagtatasa o evaluation sa nakaraang mga buwan ng ating pong ministries. Especially yung CE-man last month. So, tinalaki din po at binigyan ng pansin ang improvements para po sa nakaraang Vacation Church School noong June. At ganoon din po ang posibilidad ng pagbubukas ng Youth Sunday School. Kasi medyo naiiwan po itong ating Youth Sunday School. So, ipanalangin po natin na nawa ay magtuloy-tuloy po o magpatuloy ang mga paraan na kung saan tayo po ay sama-samang nag-aaral ng kanyang salita. At yun din po yung ating mga upcoming home Bible studies at nagagawin po natin sa mga bahay o designated families na ating pong tutuluyan o pupuntahan. This October po, meron tayong dalawang home Bible studies. So yun po yung ilan sa mga napag-usapan ng ating Board of Christian Educators. Yung ilan yung pinaka-core group nung nakaraang Sunday. So meron na pong minutes na sinend ng ating kapatid na Joy sa ating group chat. Pakitingnan nyo na lang po. Okay? So ipanalangin po natin yan. Okay. Kaugnay po ng ating paghahanda para sa Christmas cantata, may ilang mga individuals po tayo na pinapanalangin na maging kabahagi nito. Okay? So, una po dyan ang ating kapatid na Daniel at Darlene Gigan. So, sila po ay positibo namang tumugon, pero sa susunod pong linggo sila makakadalaw sa ating church. Okay? At ipinadala na po natin sa kanila yung soft copy ng music sheet ng Halina Emmanuel. So, mainam yung kasi dalawang choir po yung kanilang pinakantahan yung Visayan choir ng Cosmo at sa Paradahan sa Tansa. Kumbaga, gumawa lang sila ng paraan na makatulong sa atin. So, salamat sa Diyos at positibo naman po yung kanilang pagtugon.
So mamayang hapon naman po, ang ating kapatid na Salane Padillo ay dadalaw din sa ating church. Okay? Tres po ng hapon yung kanyang sinabi. All the way from Caloocan. No? So doon po ang kanyang destino kasi sa kabilang konferensya, sa United Metropolis Conference. So, salamat sa Diyos. Meron tayong nakakatuwang. At ang ating pamuli pinapanalangin ay yung ating magiging conductor sa mismo araw ng konsyerto. Okay? Kasi si Auntie Esther pala ay magpapiano ba or kakanta rin? So mahirap nga naman kung kakanta na siya pa ang magiging conductors, no? So, salamat din po sa ating mga kapatid na Giselle at Jazz upang bigyan daan po yung mga pag-print ng ating mga tickets, ano? And last week, ang ating pong kapatid na Lloyd naman ay nagbigay na po ng detalye para po doon sa ating concert proper. Ano? May ilang mga highlights na po na i-share ng ating kapatid na Lloyd. So bukod po doon, meron po bang update sa ating concert? Sige po. Update lang po tungkol po sa na-distribute nating mga tickets. Nabanggit ko po nung last Sunday na meron po tayong pina-print, thanks again to Josh and Giselle, na mga tickets worth 2,000 pesos at yung sa individual ay 300 pesos. Doon po sa worth 2,000 pesos, kung saan nakapagpa-print po tayo ng 50 copies, meron na po tayong nag-release na 37 tickets. So hopefully, considered as sold na yung mga tickets na yun. So kung sa 37, doon sa 50 na pinalimbot natin, pina-print, ay meron na lang po tayong 13 pieces na i-distribute. So, ibig pong sabihin ay kaunti na lang po yung ating pagtutulong-tulungan na i-release, no? Sa ngayon po, dahil 1 week pa lang naman po tayo nakakapag-distribute, ay wala pa pong payment na pumapasok. But then, sabi ko po, considered as sold na yon. So, inaasahan po natin na doon sa 37 tickets na yun ay wala nang babalik, kundi ibenta na po natin lahat. Doon naman po sa 300 ay meron po tayong 35, I think na, tama ba, Board of Deacon? 35 copies ng tickets na na-print natin. Sa 300, meron po tayong 80 pieces na pinaprint. So, kung dun po sa 80 minus 35 ay medyo sobra pa sa kalahati yung ating ibebenta worth 300. Kaya atin pong pagtulong-tulungan dun pa po sa hindi nakakakuha ng ticket, either for bibilihin ninyo o ibebenta ninyo, pakipunta lang po sa ating Board of Deacon, sa ating treasurer, upang ma-i-release po natin o ma-i-distribute natin ang ating mga tickets na 300. So, ang ibig sabihin din po nito, tayo bilang kaanib, dahil ito po ay nasa para po sa ating iglesia, ay lahat po tayo ay hinihiling na kung pwede ay kumuha ng ticket bawat isa. Ito po ay 300 lang naman. Ngayon, sa pagbabayad po, pwede naman po, kung kayo ay nabibigatan, pwede naman po i-ano natin, to give. Parang, bumili tayo ng, o pag nag-ano tayo sa, bumili tayo ay to give pwede. Pwede naman yun. Pwede, mas maganda kung full gifts. Hindi ba? Oo. So, magpupo na tayo order sa mga online. So, ito po muna yung ating
ating inline muna po tayo. Yung mga ticket po muna natin dito ang ating pagtuunan ng pansin. So, sabi nga po, hopefully, makuha din po natin Pastor si Jessica Olegan bilang conductor. Or si DMJ. Kasi si DMJ, ay wala siyang assignment. Oo, wala siyang assignment, so free as a bird siya. Oo, so pwede siya na lang po yun. Ipalalaki po natin dito. So doon po sa mga members ng choir, 2 linggo na kami nagpa-practice, pero marami pa pong hindi, meron pa pong hindi tayo nakikita na nag-commit na hindi natin nakikita sa pagpa-practice. So sana po itong Sunday na ito at sa mga susunod na Sunday ay makasama namin kayo sa pagpa-practice. Good to see you, Dariel. Kailangan natin ng lalaki sa choir. And also, Thea, kailangan natin sa soprano. So, pagtulong-tulungan po natin yan. At yung mga iba po na hindi nagpa-practice ng Saturday, pwede po ba? Kasi kagabi. Meron naman pong dumating. Pero kulang-kulang po rin po yung voices. No? So, sana po, okay. Mamaya po may practice tayo ng 2 o'clock. Okay. So, huwag po kayong aalis. Tayo po ay magpa-practice. Kung isipin na lang po natin, we have several Sundays left sa pagpa-practice na. Kasi December 14 yung ating So, ipapractice po natin yung mga voices, yung mga voicing, mga soprano at melody, at yung mga blocking, at yung choreo, sa mga bata, yung CDN sana maiayos na yung pagpili ng bata na kasama natin sa So, panalangin po natin ang ating pong gawain na ito. Wag lang po sanang sabihin ay magpulang po sana tayo pulanin sa December 14 na ito para ipagpatuloy natin ang gawain ito bilang pagsuporta sa ating pagtulong sa pangangailangan ng Iglesia para po sa kanyang ministeryo. So kung meron po kayong questions tungkol sa tickets, punta lang po kayo kay Ate Vivian, kay Ate Mary, kay Ate Venus, para po mabigyan kayo ng karampatang tickets. So maraming salamat po. Ilang karagdagan po doon sa mga tickets na dinistribute na natin. Ang inyong lingkod naman po ay pumunta sa mga konsehal natin at mga public officials at tayo po ay nagpa-receive na ng tickets worth 2,000 pesos sa mga sumusunod. Kay Councilor Antonio Cuneta, Councilor Marlon Pesebre, Mark Calixto, Attorney Peter Manzano, Councilor Bendivel, Councilor Dean Santos, Councilor Nicole Arceo, Councilor Edith Manguera at kay Mayor Amy Calixto Rubiano. 2 ticket po yung binigay natin kay Mayora. And then, meron din po tayong mga ilang public officials na yung sulat tinanggap nila pero hindi nila masagot kasi ikukonsulta pa daw nila sa boss nila. So, mga staff po ng treasurer ng ating city, kay Mr. Emilito Texon, ang city treasurer ng Pasay, at sabi nila too early, kaya magpa-follow up po ako baka December na. And then, meron po tayo yung SK, chairman, si Benedict Angeles, na mag-follow up din ako sa staff by December. And then si Councilor Marlon Magat, first week of December naman. Eh, anong petsa ba ngayon? October pa lang naman. So sabi ko, sige po, babalik na lang po ako sa December. Pero bukas nandun na naman ako. Kasi may mga ilang tickets pa po akong i-distribute. Yung hindi ko pa
na ibibigay sa ating mga konsehal at mga public officials. Kahapon po, nagkaroon po kami ng board meeting, yung isa ko pong non-government organization, of which I was the former chair of the board of the Fight for Freedom. It's an international organization against human trafficking. So, yung pumalit po sa akin, kasi I served as the chairperson of the board of, for 3 years, no? So, 3 taon lang naman ang term namin. Yung pumalit sa akin na abogado, binentahan ko rin ng ticket. So, sabi ko, attorney, yes po ma'am, sabi niya, padala niyo sa akin. So, lahat ng mga board members na Fight for Freedom, tutulong, including the executive director of that organization. Salamat sa Diyos dahil full support naman po sila. And yung executive director, who is Janelle, nakapagsimba na siya dito. Siya po yung inimbitahan na natin, no? Giselle, kailan yon? I forgot the year. Pero siya po ay naimbitahan na po natin dito na magsimba sa ating simbahan. Ayan po. So, I think nabanggit ko naman po lahat. Kung ako naman po ay may nakalimutan, hopefully, by the way, pag na-distribute ko na po lahat, kasi po babalik na naman ako ulit bukas sa City Hall, hindi ko kasi pwedeng by telephone, kailangan personal lang pupunta doon at ibibigay mo mismo yung ticket. So, babalik ko ako ulit bukas doon. And pag na-distribute na natin yun, nakalimutan ko si Congressman Elder Loida, si Congressman Tony Calixto. Oo, dapat meron din siya. Oo. At saka meron pang dalawang nakalimutan na sana po'y mabigyan din natin para makatulong po sila. Okay po? So ipanalangin po natin sa Diyos na maubos na po lahat ng tickets natin para by November, talagang na siya, yung wala na tayong aalalahanin. Ano? Lalo na po yung mga 300 pesos, tulong-tulong po tayo doon. Okay po? Sige po, maraming pong salamat sa ating lahat at ang papuri at walhati ay sa ating Panginoong Diyos. Tayo po'y tumayo sa pagbasa ng ating sulatan. Ang unang pagbasa po ay babasahin ng ating tatlungkot. Ito po ay mula sa aklat ni Job, Kabanatang 23, versikulo 1 hanggang 9. Susundan po ng mga talata mula sa versikulo 16 hanggang 22. Job 23 verses 1 to 9 and 16 to 17. Pagbasa sa banal na kasulatan ay magpatuan sa Job 23, 1 to 9 and 16 to 17. Nais ni Job na iharap sa Diyos ang kanyang kalagayan. Ito naman ang sagot ni Job. Hanggang ngayon ay masama pa itong aking loob. Bagaman ako'y nanananis, pinaparusahan pa rin ng Diyos. Kung alam ko lamang kung saan siya matatagpuan, pupuntahan ko siya sa kanyang kinabukunan. Ihaharap ko sa kanya ang aking kalagayan at ilalahad kong lahat ang aking katuwiran. Gusto kong malaman ang isasagot niya sa akin. Nais kong maunawaan ang kanyang sasabihin. Gagamitin kaya sa akin ang lahat niyang kapangyarihan? Hindi. Sa halip, hinain ko'y kanyang papakinggan. Sapagkat ako'y taong matuwid na harap sa kanya, kanyang ipapahayag na ako'y walang sala. Sa dakong silangan, hindi ko siya natagpuan. Hindi ko rin siya nakita sa gawing kanluran. Hindi ko rin siya nakita sa dakong hilaga. Sa bandang timog, di bakas ay wala. Pinangihina ng Diyos ang aking kalooban. Tinatakot ako ng makapangyarihan, sapagkat kadiliman ang nasa aking paligid. Dilim nitong tagay sa mukha ko ay limang. Tayo po ay tinatawag.
Manatili po tayo nakatayo sa pagbasa ng ating Ebanghelyo na matatagpuan po ayon sa Ebanghelyo ng ating Panginoon Yesus sa Ebanghelyo ni Marcos, Kabanatang 10, versikulo 12 hanggang 31. Mark chapter 10, verses 17 to 31. Ang lalaking mayaman. Nang siya'y paalis na, may isang lalaking patakbong lumapit kay Jesus. Lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti, kundi ang Diyos lamang. Alam mo ang utos ng Diyos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksin ng walang katotohanan, huwag kang mandaraya, igalang mo ang iyong ama at ina." Sumagot ang lalaki, "Guro, mula pa sa aking pagkabata ay tinupad ko na ang lahat ng mga iyan." Magiliw siyang tinignan ni Jesus at sinabi, "May isang bagay pa na dapat mong gawin. Ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ipamigay mo sa mga hihirap. At magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod ka sa akin." Nang marinig ito ng lalaki, siya'y nanlumo at malungkot na umalis sapagkat siya'y lubang napakayaman. Tinignan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa mga alagad, "Tunay ngang napakahirap para sa mayayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos." Nagtaka ang mga alagad sa sinabi niya nito. Ngunit muling sinabi ni Jesus, "Mga anak, talagang napakahirap para sa mga mayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Mas madali pang dumaan ang kamelyo sa butas ng karayo kaysa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos." Lalong nagtaka ang mga alagad, kaya nagtanong sila, "Ano ba yun? Sino pa kaya ang maliligtas?" Tinignan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Hindi ito kayang gawin ng tao. Ngunit hindi ito imposible sa Diyos, sapagkat ang lahat ng bagay ay kayang gawin ng Diyos." At nagsalita si Pedro, "Tingnan po ninyo, iniwan na namin ang lahat at kami sumunod sa inyo." Sumagot si Jesus, "Tandaan ninyo, ang sino man nag-iwan ng kanyang tahanan o mga kapatid, mga magulang, mga anak, mga lupain, dahil sa akin at sa magandang balita, ay tatanggap sa buhay nito ng 100 ulit pa ng mga iyon. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, mga lupain, ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa panahon darating, magtatago siya ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauuna na mauhuli at maraming nahuhuli ang mauna." Pinagpala po tayo ng ating Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all His gifts shall be added unto you.
Salamat po sa ating polo. Ating pong welcome yung mga first time na na-church sa atin. No? At isa po doon si JC na mapapapinyag po sila sa November. At ganoon din sa mga ka-dormmate o kalugar ni Mother Rosie. So, thank you po sa inyong pagdalo. At sana po makasama din namin kayo during prayer meeting, Bible study, no? Every Wednesdays, dito po sa ating simbahan. Ang panahon ito ay napakahalaga sa buhay ng Iglesia sapagkat tayo po ay patuloy na nagninilay sa kung ano ang kaharian ng Diyos. At ito po ang essential ng season of Kingdom Tide o Kingdom Tide season sa ating liturgical calendar. Ano ba ang kaharian ng Diyos sa mata ng pananampalataya at kung paano natin ito inuugnay sa ating kasalukuyang buhay? Tayo po'y sumandaling manalangin. Aming Diyos, buksan ninyo ang aming mga puso't isipan at muli, hayaan ang inyong banal na spirito na mamuna at mag-usap sa aming mga buhay. Pangunahan ninyo ang inyong lingkod upang may pahayag ang inyong mabuting balita ng kaligtasan. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
Noong nakaraang linggo po ay ating binigyan ng pansin ang kahalagahan ng pagbubuklod ng pinagsama ng Diyos. At sabi po natin, ang sabi ng ating Panginoon, ang pinagbuklod ng Diyos kailanman ay hindi maaaring paghiwalayin ng tao. Subalit inilalagay po ng ating Panginoon Jesus na merong naghihiwalay ng landas. At kapag naghiwalay ng landas, nananalangin na lang na magkaroon uli ng panibagong partner sa buhay. Dati po, yung panalangin ng iba, back from 20s to 30s, ang kanta daw po nila ay, "Have thine own way, Lord." Ano? Yun yung mga kinakanta. Pero pag ikaw ay 40s hanggang 60s na, at wala ka pa rin ka-partner, I surrender all na. Ano? So, huwag naman sanang I surrender all, ha? Pero sabi ko nga, last time, kung ano man ang magiging kalooban ng Diyos, hindi sukatan ang pagtutuwang dito sa mundong ito, sapagkat tayo ay inihahanda ng Diyos patungo doon sa buhay na walang hanggan. At ito po ang unang bagay na nais natin bigyan ng pansin sa umagang ito. Ayon po sa ating Ebanghelyo, meron po isang lalaking patakbong lumapit sa ating Panginoong Yesus. Lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po bang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan?" So, narito po ang isang walang pangalang lalaki. Pero meron po siyang estado. Wala siyang pangalan, pero ang estado niya sa buhay ay mayamang lalaki. So pag sinabi ho natin mayaman na tao, yan po ay nakabatay ang kanyang uri ng pamumuhay sa kanyang economic status o yung kanyang status sa buhay. Bali natin i-assume ng lalaking ito ay merong kayamanan o mga possessions na sobra sa kanyang pangangailangan sa araw-araw. Alam nyo, wala namang problema magkaroon tayo ng ari-arian o ng possessions, no? Pero marami o may ilan sa atin, lalo tigit sa atin pong lipunan sa ngayon, na laksa-laksa at sobra-sobra yung kanyang mga ari-arian. Na halos hindi na niya magamit para sa kanya, kundi talaga namang umaapaw. At para po doon sa mga naghahanap buhay ng maayos, at ika nga po'y nagsikap upang magkaroon ng mga possessions o ari-ariang ito, salamat sa Diyos. Pero may ilan po ng mga tao na nagkakaroon ng mga laksa-laksang kayamanan dahil sa pagsasamantala sa kanilang kapwa at maging sa pagsasamantala sa kanilang kapangyarihan. Alam na po natin yan. At malapit na po ang halalan. Magbabalatan na naman yan ng iba't ibang mga baho. Sasabihin ng isang tao, ng isang politiko, "Ay, ang taong yan, korap yan." Ano? Pero meron pa bang politikong hindi korap sa ngayon? Palagay ko, iilan na lang. Dahil naririyan ang bulto ng tukso pag ikaw ay nasa pamamahala. Dahil hindi lamang usapin ng milyon ang kanilang mga transaksyon dyan, bilyon-bilyon. Ngayon, ang kayamanan na tinutukoy ng ating Panginoong Hesus ay isang uri ng kayamanan na dapat pinagsisikapan at hindi galing sa marumi at pananamantalang pamamaraan. So okay, assume na natin ng lalaking ito ay nagsikap naman upang magkaroon siya ng yaman. No? At marami naman mga taong ganyan. Salamat sa Diyos. Nagsikap, nag-aral mabuti, nakapagpundang ng mga
negosyo, ng kayamanan. Walang problema yan, sapagkat yan ay pinaghihirapan at pinagtrabahuan. Subalit meron siyang concern. And aware ang lalaking ito na mayroong buhay na walang hanggan. Ito naman yung nakikita natin positibo dito. Sapagkat batid niya na hindi panghabang buhay o pangmatagalan ang buhay sa mundo ito. Para sa lalaking ito, ang buhay ay temporal o pansamantala sa ibabaw ng mundo ito. Kaya nakita niya, paano ko ba makukuha at makakamtan ng buhay na walang hanggan? At ang isa sa katangian na ibinahagi ng lalaking ito ay ang kanyang pagsusumikap na malaman sa ating Panginoong Hesus kung ano ba ang kahulugan ng buhay na walang hanggan. Ngayon, sinagot siya ng ating Panginoong Kristo. Bakit mo ko tinatawag na mabuti? Walang mabuti, kundi ang Diyos lamang. Napakaganda ng tugon ng ating Panginoong Hesus. Bagaman, sa tuwina ay nakikitaan ng ating Panginoong Hesus ng kabutihan sa pagpapagaling sa mga may sakit, pagpapalayas ng mga demonyo, pagpapakahalig sa mga tao, at iba pa. Kanya pa rin inuugnay ang kabutihan hindi sa Kanya, kundi sa Diyos. Yung tinatawag po nating credits, lahat ng yan ay patungo sa Diyos. Kaya minsan, alam nyo, yung mga nagpapagawa dyan ng mga tolda, ano ho? Bakit kaya nila nilalagyan pa ng mga mukha nila? At pangalan, ano? Kasi hindi naman kanila yun eh. Galing din naman sa atin yan. Kaya ang credit niyan dapat sa taong bayan. At ganoon din sa anumang ating tinataglay sa ngayon. Hindi ito dahil tayo ay nagkaroon ng ganitong ari-arian dahil sa aking karunungan o kaalaman. Hindi dahil ako ay binigyan ng pamamaraan na ako ay pinakasikat at ako lang ang may kaalaman. Hindi. Kundi ang lahat ng ating tinataglay sa ngayon ay galing sa Diyos. Ang credit niyan ay sa ating Panginoon. Kaya ba natin gawin yon, mga kapatid? Na lahat ng ating tinataglay, ang credit ay sa Diyos. Pinupuri natin ng Diyos sapagkat siya ang pinagmumulan ng lahat. We praise God from whom all blessings flow. Kaya ang namang mga pagpapala, material na bagay, maging ang buhay na ating tinataglay sa ngayon, hindi ito dahil sa atin, kundi ito ay dahil sa Diyos. Sumunod po, sabi ng lalaki ay ganito, Guro, mula pa sa aking pagkabata, ay tinupad ko na ang lahat ng mga yan. At tinignan daw siya ng ating Panginoong Hesus. May isang bagay pa na dapat mong gawin. Ano kaya yun? Sabi ko ng ating talata, ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ipagmigay mo sa mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Parang ang hirap nito, ha? Sasabihin mo, Lord, nagsikap nga ako na magkaroon ng ganitong ganitong estado. Ipamimigay ko lang ba? At ano po ang naging tugon ng lalaking ito? Nang marinig ito ng lalaki, siya'y nanlungo at malungkot na umalis sapagkat siya'y lubang napakayanan. The art of letting go. Pag sinabi ho natin pagpapaubaya sa Diyos, babalik po tayo dun sa ikalawang punto kanina. Na ang lahat ng ating tinataglay ay hindi sa atin, kundi ito ay mula sa Diyos.
Ngayon, hindi naman ibig sabihin nito na huwag ka naman magtira sa para sa sarili mo. Siyempre, kailangan natin mabuhay. Kailangan natin magkaroon ng pananamit na pangangailangan natin. At hindi naman tayo pwedeng makatulong sa kapwa kung wala rin tayo. Ang isang karunungang ipinapaunawa ng ating Panginoong Hesus ay kung paano tayo maglalaan ng ating mga natanggap na biyaya ng ating sarili patungo sa Diyos at patungo sa iba. Paano ba tayo naglalaan para sa iba? Ang nature po kasi ng tao ay pakabig. Ang Dead Sea po, o yung patay na dagat, actually ang tawag dyan ay Reed Sea. Sapagkat maraming reeds, yung parang halamang dagat. At kaya siya tinawag na patay na dagat sa sobrang taas ng kanyang saltiness o yung dami ng asin, wala pang nabubuhay ng mga living organisms doon. Alam niyo po ba na kapag kayo ay pumunta sa Dead Sea, pwede ho kayong lumutang agad. Pero hindi kayo maaari makatagal sa paliligo dahil kukulubot agad ang inyong mga balat. Pero lang siguro doon sa tamupunat ang balat talaga makakapal ng mukha. Pag dinala mo doon, siguro dapat doon pala dalhin yung mga kapal books. Tingnan natin kung anong sukat na kanilang Anyway, literally mga kapatid, totoo po yan. Kaya maaari kang lumutang agad kasi ang saltiness ay factor sa paglutang ng tao, lalo sa dagat. So sobrang taas po ng saltiness niyan, wala pong nabubuhay na living organism. At ang isa po sa main factor kung bakit siya patay na dagat, sapagat wala siyang nilalabas sa tubig. Wala siyang nilalabusang tubig palabas. So, ganun din daw po sa atin. Kapag ang ating kaisipan ay panay pakabig at hindi tayo naglalaan patungo sa iba, mananatiling patay ang ating kalagayan at estado bilang mga mananampalataya. At ganun ang kaisipan ng lalaking mayaman ito. Kasi para sa kanya, bakit ko ibibigay yung pinaghirapan ko? Hindi naman gano'n ang nais ng ating Panginoong Hesus, kundi para sa ating Panginoong Hesus, maglaan ka para sa iba. Maging daluyan tayo ang instrumento ng pagbibigay. At kapag naging kasangkapan tayo ng pagbibigay patungo sa iba, naroroon ang kayamanan ng Diyos. Sapagkat tayo ay naging sangkap, naging paraan upang maging daluyan ng pagpapala. Ngayon, meron pong ginamit itong symbolical word ng ating Panginoong Hesus. Tingnan po natin yung talata dito sa verse 25. Sabi po dito, mas madali pang dumaan ng kamelyo sa butas ng karayo kaysa isang mayaman na pumasok sa kaya ng Diyos. Okay. Akin pong sinalisik itong talatang ito kasi ako ay nagugulmihanan din. Bakit kaya ginamit ng ating Panginoong Hesus itong talatang ito? Sabi po ng isang manunulat ay ganito, yung butas ng karayom or the eye of the needle was indeed a narrow gateway into Jerusalem. Lugar po pala ito sa Jerusalem. Na isang daan na makipot. Since camels were heavily loaded with goods and riders, they would need to be unloaded in order to pass through. So para daw po makadaan dun sa tinatawag na eye of the needle, yung mga kamelyo, kinakailangan po muna mag-unload, magtanggal ng kanilang mga dalahin. Therefore, the analogy is
that a rich man would have to similarly unload his material possessions in order to enter heaven. Pag sinabi natin unload, magbabawas, tama po ba? So para sa ating Panginoong Sus, para makapasok ka sa kaharian ng Diyos, kailangan mong tanggalin o alisin ang anumang mga natanggap mong mga material at temporal na bagay sa mundo ito. At kapag ikaw ay nag-alis at naglaan ka para sa iyong kapwa at para sa Diyos, tiyak makakapasok ka sa kanyang kaharian. Ang tanong at hamon sa atin ay, kaya ba nating alisin at i-unload ang mga bagay na hindi natin kayang i-let go? Minsan, nakabatay po yan sa mga gadgets natin. Minsan nag-iisip ako, bakit ba yung ibang mga tao, ang gaganda ng cellphone ako, wasak-wasak na. Parang napag-iwanan na ako ng teknolohiya. Kasi every year, meron pong pagpapalit. Actually, every 6 months, no? Meron ng mga bagong lumalabas ngayon. Pero I realize, kapag binalyo mo yung iyong, pinahalagahan mo yung iyong possession sa ngayon, dahil meron itong halaga para sa iyo. Dahil nakita mo na ang tinatagalay mo ngayon ay lahat galing sa Diyos at ibinigay niya yun para sa iyo. O kaya meron pinanggalingan na special, hindi mo kayang basta-basta palitan. Pero may mga pagkakataon po sa ating buhay na kailangan na rin nating magpalit. At yun ay ang paglisan sa dating gawin na hindi nais ng Diyos patungo sa panibagong buhay na kasama natin ang Panginoon. Mga kapatid, sa umagang ito, hindi masamang maging mayaman. Gusto ko yan. Gusto natin lahat yan. Pero hindi sukatan lamang ang yaman na material sa mundo ito. Maaaring ikay salat sa material na yaman, pero mayaman ka naman sa kaibigan. Mayaman ka sa karanasan. Mayaman ka sa paglilingkod. Mayaman ka sa pananampalataya. Yan ang gusto ng ating Panginoon. At sa umagang ito, tanawin natin ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pagsisimula sa buhay na ito. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tawag sa paghandog. Ang kalitaan ng Panginoon ay natuloy at maasahan ang kanyang mga gawa. Ninanais ng Panginoon ang katwiran at katarungan. Makikita sa buong mundo ang kanyang pagmamahal. Ang lahat ng tao sa daigdig ay dapat matakot sa Panginoon dahil na siya ay nagsalita, nilikha ang mundo, siya ay nagutos at lumitaw ang lahat. Tayo'y naghintay ng may pagtitiwala sa Panginoon. Siya ang tumutulong at sa atin ay nagtatanggol, nagagalak tayo dahil tayo'y nagtitiwala sa kanyang banal na pangalan. Gawin natin ngayon ang magalak na pag-aalay ng ating mga handog, mga pangako at ikat.
Before I sing the song, I have a certain inspiration I want to share this morning about giving. When we give our tithe and our offering, we are not producing favor or we are not producing blessing as some spiritual. With great work arrangements, no. God doesn't need our money at all, but He doesn't our trust. When we give trust in Him to meet our needs, the people is sustain us to the glorify His name. Amen. Amen. Sa iyo nagmula ang lahat, Panginoon, ang aming buhay, maging ang aming ikinabubuhay. Bilang pagkikilala sa iyong kabutihan, kami ay nag-alay. Hindi man papantay sa lahat ng binigay mo para sa amin, ay maging kapahayagan ang mga ito ng aming taos-pusong pasasalamat sa iyo. Nawa ang aming mga kaloob ay magamit para sa iyong ministeryo. Amen.
tahanan. Tayo po ay manalangin. O aming Diyos, salamat po sa pagpapaalala ninyo na merong buhay na walang hanggan na ibinigay at inialay ng inyong anak na si Yesu Cristo para sa sangkatauhan, para sa bawat isa sa amin. Salamat Panginoon sa dakilang pag-ibig na kanyang ginawa, ipinadama, at patuloy na pinadarama sa mga panahon ito at sa mga susunod pa mga oras. Tunay nga Panginoon na ang sino mang sumampalataya sa iyo ay hindi mapapahamak, hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At ito ang aming tinatanaw pagdating ng tamang panahon. Habang kami ay narito pa sa mundong ito, O aming Diyos, turuan niyo po kami na mamuhay ng ayon sa inyong kalooban. Mamuhay ng may katuwiran, mamuhay ng ayon sa mensahe ng inyong mabuting balita ng kaligtasan. Sa kabilangan ng aming mga kakulangan at kailangan bilang mga tao, nagpapasalamat kami sapagkat lagi na kami tinutulungan na magkaroon ng isang pamumuhay na naaayon sa inyong nais. Kami ay inyong pinatawag, binigyan ng pagkakataon na magbalik loob sa inyo. Ituwid ang anumang aming mga naging pagkukulang ng pagkakamali at maging daluyan ang instrumento ng biyaya at habag na tinatap namin mula sa iyo. Panginoon, hindi namin maaaring itanggi na kailangan namin ang mga material na bagay sa mundo ito sapagkat kami nabubuhay pa sa mundo ito. Subalit, ipinapaunawa ninyo na hindi dapat kami pangibabawan ng anumang material na bagay sa mundo ito sapagkat ang lahat ng nasa aming paligid ay mawawala. Ang lahat ay pansamantala. Subalit,
ang buhay na walang hanggan na inyong ipinagkaloob ay isang handog at biyaya na mula sa inyo na dapat namin ipagdiwang at ipagpasalamat, na dapat namin ingatan at pahalagahan. So mga ito, Panginoon, sikapin naman ang bawat isa sa amin na mamuhay na ayon sa inyong nais. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mamuhay na nais ayon sa inyong nais at ayon sa inyong kalooban sa isip, sa salita at sa gawa. Paalalahanan namin na bawat isa sa panahon na kami nagkukulang at nagkakamali. Kami ay patuloy na magpanalanginan sa isa't isa. At gawin namin ang lahat ayon sa pagmamahal. Panginoon, namin dinadalangin at pinapapasalamat ang aming mga kapatid na nagdiwang at magdiriwang ng kanilang karawan. Salamat o Diyos sa panibagong buhay na inyong pinatayo. Sa bawat mga magulang na nasusumika upang mapagtapos ang kanilang mga anak ay amin din silang ipinapanalangin. Sa mga kapatid namin na may mga hanap buhay at pasusumikap din na may tagulo ng kanilang pamilya ay amin din ipinadalangin sa mga oras nito. Sa mga kapatid namin na mga mag-aaral na darapos sa mga paaralan upang magkaroon ng panibagong kaalaman. Sa mga kapatid namin guro ay amin din idinadalangin o Diyos. Nanawa ay patuloy ninyong bigyan ng iba yung karunungan mula sa inyo. At sa bawat isa sa iglesia nito, sa bawat pamilya na bumubuo sa iglesia nito, Panginoon, ay patuloy din namin tinataas sa inyong pangalan upang kami ay mabuklod at magsama. Patuloy namin may padama ang pag-ibig na namin tinanggap mula sa inyo. At sa aming pansamantalang paghihiwalay o aming Panginoon, aming buong pusong pinagkakatiwala ang lahat sa inyo. Maging ang paghahanda sa nalalamig na Christmas ng Tata. Gamitin niyo kung higit ang inyong mga anak at mga lingkod upang maging posible ang lahat ng ito. Sapagkat sa iyo, O Diyos, ay walang imposible. Patuloy niyo po kami gawaran ng pananampalataya at ipagkatiwala ang lahat sa iyo. Ito po ang aming pagsamang panalangin ng may pasasalamat. Sa tanging pangalan ni Jesus, namin Panginoon at tagapagligtas. Amen. Sumani nawa ang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Maging daluyan at instrumento tayo ng pakikisa ng banal na Espiritu. At sikapin na gawin at tutin ang lahat ng kanyang itinagubilin sa amin. Mula ngayon at magpasawalang hanggan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Thank you.